papayagan. Kailan pa naging probinsya ang Maynila ng China? Mga kababayan, tara, balikan natin ang video na ito Wala silang karapatan sa Manila. You have no place in Manila. na kung saan may dalawang Chinese national na pinalayas mismo ni Yorme sa Maynila. May isang produktong ibinebenta sa lungsod, sa tindahan sa lungsod. Yung tindahan may permiso. Pero yung tinitinda niya, kaya hindi yun natin papayagan. Kasi nakalagay doon sa product nung tinitinda niya, San Nicolas, Binondo, Manila, Province of China. Sa anong kadaanan? Dahil lang naman sa kalapastanganan at pambabastos nila sa ating bansa. Ni minsan, hindi tayo nagpasakop sa China. At sa pagsabing Province of China daw ang Maynila. Ayan kasi sampal sa atin yan. Hindi ko yan papayagan. Hindi ko papayagan yan. Now, kahapon may malaking balita sa Maynila, no? At may isang produktong ibinebenta sa lungsod, sa tindahan sa lungsod. Yung tindahan may permiso. Pero yung tinitinda niya, kaya hindi yun natin papayagan. Kasi nakalagay doon sa product nung tinitinda niya, yun daw kanilang opisina distributorship. Ang address ay Santo Cristo Street, San Nicolas, Binondo, Manila, Province of China. Siguro naman, nabalitaan nyo na nung malaman ko yun, at maraming salamat sa mga netizen yung pinorward nyo sa akin. Alam mo kung sino ka, so thank you very much sa iyo na na-forward mo sa akin. Immediately, inaksyonan natin. Pinasara po natin. At hindi na po makakabalik yun. Wala pong first chance, second chance sa mga ganong tulongges. Lalo na ho yun, Chinese national. Ibig sabihin, hindi man lang Filipino-Chinese o Filipino o eto, Chinese national. Sa akin po, no matter what. Yan kasi, sampal sa atin yan. Hindi ko yan papayagan. Kailan pa naging probinsya ang Maynila ng China? Hindi po. At alam ko naman wala namang naniniwala. Pero kahit walang naniniwala, hindi ko pa rin palalagpasin. Walang naniniwala na province of China tayo. Pero hindi ko papayagan yan. Kasi hindi nakalagay doon, made People's Republic of China. Tapos nakalagay province of China. Diba? Ang Maynila po ay kapitolyo ng bansa. Ang bansa ay Pilipinas at ang Pilipinas ay Malaya. Ni minsan hindi tayo nagpasakop sa China. Gusto ko lang maliwanag yun. And I think this should be a fair warning to each and every store or businesses in Manila while we try to help businesses, while we encourage business investor in the city of Manila, but no abuse will be allowed on their part. Hindi po. Hindi natin papayagan yun. At tayo rin sumulat na at sa Lunes matatanggap na siguro ng NBI para sila po ay maimbestigahan if there is a criminal liability on their part. At sumulat na rin po ako sa immigration, ipadadala ko rin sa Lunes para mapalayas na dito yung dalawang Chinese national na yun. Wala silang karapatan sa Manila. You have no place in Manila. When you're in Manila, you follow our rules. You follow our laws in the country. You go home. You're not welcome here. I hope sa ating immigration, these two fellow who is a Chinese national should be sent home as soon as possible. Nasa sa inyo yan. Kanya-kanya tayong trabaho. I've done my part. I think you should do your part also as a government agency to protect every citizen of the city of Manila. Saka kayo, mga kababayan, mag-iingat kayo dyan sa mga nabibili nyo sa online, no? Titingnan nyo rin. Baka mamaya walang rehistro yan. Kasi ako naniniwala, hindi yan papayagan ng FDA. Kasi sa label pa lang,
May regulasyon na eh. Kaya mag-iingat kayo. Wag ko kayo masyadong naniniwala dyan sa pa-beauty-beauty. Lalo yan, galing dyan sa bansa na yan. Delikado yan. Mura na, delikado pa. Diba? Dito na lang kayo. Si Belo. Segoy. Pero marami naman produkto si Belo na abot ng masa eh. At least alam mo, may sisiyasatin ka. Saka alam mo na may permiso. Kaysa dyan sa mga yan, magaganda lang ang packaging. Mali pa packaging. Di ba? Sinisilaw tayo ng mga packaging na yan. Wala yan. Iingat kayo dyan, basta galing dyan. Nako, Diyos ko. Matuto na tayo ng leksyon. Di ba? Yan lang akin, mga kababayan. Sa mga manonood, umasa kayo. Basta nalaman ko po, hindi ko po i-allow dito yan. Ngayon, kung meron pa po kayong alam na ilang mga bagay na tinitinda rito sa lungsod, na ganyan din, paalam nyo sa amin, ipasasara ko rin yung tindahan. Kasi the mere fact na tinitinda mo yan, alam mo nang mali, ginagawa mo pa, ikaw kasapakat. Ganun ho ang ano niya. Hindi ho yan na hindi yan sabi wag ho tayong maniniwala ha. Ako, mga kababayan, hinihikayat ko kayo. Huwag kayong maniniwalang hindi sinadya yan. Yan po'y sinadya at may mali siya. Kaya kung hindi mapatawad kasi bago i-print yan, may proofing. Pipirmahan yan nung nagpapaprint. Bago yan isasalang sa makina. Nakalusot sa proofing. Bakit nakapasok dito yan? Nakalusot sa pagpasok dito. Bakit niya tinanggap? Alam niyang mali. At higit sa lahat, ba't niya bininta? Ayan po. Kaya wala akong yan. Yan ay lantarang may mali siya. Pinagpapaalala ko lang. Ngayon, sa maliit kong kakayanan, sa kapangyarihang nakaatang sa akin, yung pagbibigay ng pribileyo magnegosyo sila sa Maynila, binawi ko yung pribileyo na yun. Ayan po, sana maging takdang aral yan sa ibang negosyante. Huwag tingnan nyo mga label ng mga produktong ini-import ninyo. Grabe mga kababayan, imagine that! Sa mismong Maynila, sinubukang ipasok ng mga banyaga ang ganitong kalokohan. Kaya tama ang sabi ni Yorme dito, walang karapatan sa Maynila ang mga ganitong Chinese national. You have no place in Manila. Sa kanya, simple lang. Kung nandito ka sa Maynila, sumunod ka sa batas. Kung hindi mo rerespetuhin ang lungsod na ito, di lumayas ka. Kasi hindi pwedeng sabihing province of China ang Maynila. Hindi tayo Taiwan, hindi tayo Hong Kong. Ang Maynila ay kapital ng bansang Pilipinas. At habang si Mayor Isko ang nakaupo, walang sino man, banyaga man o hindi, ang pwedeng bumastos sa dangal ng ating bansa. Kaya mga kababayan, ito ang gusto kong iparating. Hindi galit si Yorme sa mga lahi, kundi sa mga abusado. Kung Filipino-Chinese ka at marangal, welcome ka sa Maynila. Pero kung dayuhan ka na nagtatangkang ipahiya o lokohin ang ating bayan, walang lugar para sa'yo dito. Tama si Yorme. Ang Maynila ay para sa mga Pilipinong marunong respeto, hindi para sa mga banyagang mapangabuso. Tandaan nyo habang may mga tulad ni Mayor Isko sa pamahalaan, hindi kailanman magiging province of China ang Maynila. Sa lungsod na to, may gobyerno, may batas, at higit sa lahat, may pusong Pilipino. Ako nga po pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.